kabila ng pagtutol ng China, muling nagsagawa ng military drill sa West Philippine Sea ang Japan at Pilipinas. Inanunsyo na rin ang ating Department of Defense na sisimula ng bumuo ng grupong babalangkas sa Visiting Forces Agreement o VFA kasama ang Japan. Pero ngayon pa lang, inaalmahan na ito ng ilang grupo. Live mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, may report si Ian Cruz. Ian? Pia, bagamat wala pang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng bansang Pilipinas at Japan, ay meron naman daw Memorandum of Agreement sa pagitan ng DND at Ministry of Defense ng bansang Japan. At kanina nga, Pia, ay muling lumipad ang P3C Orion ng Japan kasama ang ilang sundalong Pilipino doon sa labas ng territorial waters ng Pilipinas doon sa West Philippine Sea. Sa ikalawang araw ng flight training, muling lumipad ang P3 Orion ng Japan sa ibabaw ng West Philippine Sea. Kabuntot ng Orion, ang maliit na Navy Islander ng Pilipinas. Lumipad ang P3 Orion, 50 nautical miles northwest ng Palawan. 14 ang sakay nito, kabilang ang 3 Pilipino. Ito'y sa kabila ng pag-alma ng China sa pakikisali umano ng Japan sa isyu ng agawan ng teritoryo. Giit ng China, hindi dapat makialam ang Japan para hindi lumala ang tensyon sa lugar. I don't answer that question. We fly around the island of Palawan on the high seas. That's all. Ino-condemn nila, sir, yung training ng Japan dito, tsaka No comment, no comment. mismo si Defense Secretary Voltaire Gasmina ang nag-anunsyo ngayong araw, isinusulong na ng ating gobyerno na magkaroon ng Visiting Force Agreement o VFA kasama ang Japan. Nagkausap na rin tungkol dito sina Pangulong Noynoy Aquino at Japan Prime Minister Shinzo Abe nang bumisita ang Pangulo sa Japan ngayong buwan. Pero wala raw kinalaman ng military partnership na ito sa tensyon sa West Philippine Sea. Yung ating Visiting Forces Agreement with any country is not directed against any country. Ito ay para lang magkaroon tayo ng at least minimum deterrence, pero not directed to China or any other country for that matter. Pero naniniwala si dating Foreign Affairs Undersecretary Lauro Baha na paghahanda ito ng Pilipinas sakaling matalo tayo sa arbitral tribunal o di kaya na may pumabor sa atin ang desisyon pero baliwalain ito ng China. Ayon kay Yusek Baha, hindi pa huli ang lahat para idaan sa bilateral talks ang gusot sa pagitan ng China at Pilipinas. Why not open, as I said always, bilateral lines of communication? Back channeling is an accepted diplomatic practice. Tulad ng VFA sa Amerika, modernisasyon ng ating militar ang pangunahing dahilan na ikinakasang VFA kasama ang Japan. Ayon sa source ng GMA News mula sa Department of National Defense, pinag-uusapan ng araw ang pag-transfer ng 4 na P3 Orion sa Pilipinas. Pero umaalma rito ang ilang grupo. Hindi raw dapat kalimutan ang nangyari noong World War II. Kasama sa mga nagprotesta sa harap ng Japanese Embassy ay mga dating comfort women. Sila ang mga babaeng ginahasa umano ng mga sundalong Hapon noong panahon ng giyera. Galit na galit pa rin po kami kasi hindi kami tinatanggap ng gobyernong Hapon. Ayaw nilang tanggapin ang ginawa nila nung araw dito sa Pilipinas. At gusto natin paalala sa mamamayang Pilipino na ang Japan ay may malaking kasalanan pa sa Pilipinas. Tayo ay sinakop ng imperialistang Hapon at hindi na natin dapat payagan pang manumbalik yung militarismo sa bansang Japan. Kaya panawagan ni dating Senador Nene Pimentel na kasama sa Magnificent 12 na bumuwag sa base militar ng Amerika sa Pilipinas, pag-aralang mabuti ang babalangkasing VFA kasama ang Japan para hindi na maulit ang mga kaso ni na Lance Corporals Daniel Smith at Joseph Scott Pemberton. Sa proposed Visiting Forces Agreement with Japan, nandun na yung mga proseso na masiguro natin na any offense committed within the territorial jurisdiction of the country is subject to our courts. Pia, ayon nga kay Colonel Arevalo ng Philippine Navy ay kusumaring araw sa mga navies ng mundo kagaya ng Pilipinas na kung may dumating dito na mga taga-navy ng ibang bansa kagaya ng Japan ay nagkakaroon sila ng palitan ng mga impormasyon at nagkakaroon din ng mga training. At Pia, ngayong gabi lamang ay kinumpirma sa atin ni Dr. Peter Galvez ng Department of National Defense na totoong araw
na meron ng initial talks ang Pilipinas sa bansang Japan para ma-acquire yung ilan sa kanilang mga P3C Orion na katulad nga nung pinalipad dito sa Puerto Princesa kanina umaga at kahapon ng umaga. Itong mga P3C Orion Pia ay mga surveillance aircraft at sa panahon kasi ngayon Pia, yung mayayamang mga bansa kagaya ng Amerika at Japan ay nagkakaroon na ng tinatawag na transition. So mula sa P3C Orion ay lilipat na sila sa P8 Poseidon na mas mataas yung capability at yung tinatawag na EDA o yung Excess Defense Article na katulad nung mapaglulumaang mga P3 Orion ng Japan ay inaasahan ng Pilipinas na sana ay makabili tayo kahit half the price o sa mas mura pang halaga, Pia. Ian, balikan ko itong sinasabi mo tungkol dun sa Orion. No? Ano bang kahalagahan o kahulugan kung matuloy nga itong balak na tayo ay magkakaroon ng ganitong klaseng aircraft? Tsaka, ibig ba sabihin yan, halimbawa, di ba sa American Forces, yung daungan nila, Subic, parang magiging bang Subic is to the US as Palawan is to Japan? Ganon ba magiging sitwasyon? Pia, kung magkakaroon nga ng VFA ang Pilipinas sa Japan, hindi naman magiging fix na ang Subic ay sa Amerika at ang Palawan ay sa Japan sapagkat ang Amerika, Pia, kung matatandaan mo rin, meron din silang presence dito sa Palawan. Ang Ulugan Bay ay sinasabing ipapahiram sa Estados Unidos at ang Mindanao ay ilang mga stations na rin doon kagaya sa Zamboanga, Sulu at Basilan na ipinahiram sa Amerika. So depende, Pia, kung ano mapagkakasunduan sa VFA at medyo mahaba-haba pang usapan ito sapagkat itong VFA sa pagitan ng Pilipinas at Japan ay idadaan ito sa Senador dahil isang tratado ito na kailangan ng concurrence ng ating mga senador, Pia. Pero Ian, halimbawa nga sa Palawan na ipopwesto yan or yung mga Orion ay talagang doon mamamalagi, no? At malapit yan sa West Philippine Sea. Hindi ba parang ang dating ito ay tugon na sa mga aksyon ng China? Siguro, Pia, ang sinasabi ng Pilipinas ay merong threat talaga, no? May mga disputed areas dyan, So katulad nga kung meron kang isang pamamahay o isang bakuran, kung may alam ka naman na talagang delikado o mayroong threat dyan sa bahaging yan ng teritoryo mo, ay doon ka talaga maglalagay ng bantay. At hindi lamang naman China ang may territorial dispute sa Pilipinas, mayroon din ang Vietnam, ang Malaysia, ang Taiwan at ang iba pang mga bansa dito sa ASEAN, Pia. At itong P3 Orion, Pia, magiging mahalaga ang papel ito sapagkat maritime domain at maritime surveillance ang kapasidad nito, Pia. Meron itong mga kagamitan para ma-detect nito kung meron bang submarine sa ilalim ng dagat at mahaba ang flying time nito. Kung yung ating maliit na Navy Islander ay may maximum na paglipad na hanggang sa 5 oras, ito ay 10 to 12 hours, Pia, ang kayang liparin. So talagang pag nagre-reconnaissance flight sila, ay mahaba talaga yung magugugol ng ating mga miyembro ng Naval Air Group ng Philippine Navy. At bakit natanong mo nga kung bakit dito sa Palawan? Sapagkat kung magkakaroon man nga ng isang reconnaissance or surveillance plane ng Pilipinas at kailangan natin makakuha ng mga images dyan sa West Philippine Sea ay naturally dito talaga sa Palawan kailangan mag-take off and landing sapagkat mas malapit yung magiging rallying point kung dito magmumula at lalapag yung mga eroplano kagaya ng P3 Orion, Pia. Alright, Ian, nakita nga natin nung isang araw yung report mo doon sa loob mismo ng Orion at kung gaano ka-high-tech yung naturang aircraft o eroplano. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.